Magandang araw mga kapamuso. So ngayong linggo, ano pong ating pinagdiriwang o sineselebrate kaya may holiday? Sineselebrate po natin ngayon ang araw ng kagitingan o Day of Failure. So sa mga hindi po nakakaalam kung bakit mayroong ganitong celebration, magbalik tanaw po tayo sa history o sa kasaysayan nito. Noong panahon po kasi ng pananakop ng mga Hapon, pinagtanggol ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang Bataan sa loob ng 93 araw o 3 buwan sa kabila ng kakulangan sa pagkain, armas at suporta. Dahil nga sa kakulangan ng mga nabanggit ko na ito, noong April 9, 1942, napilitang isyoko ni Major General Edward Kearny Jr. ang mahigit 76,000 na sundalo, 64,000 ay Pilipino at 12,000 na Amerikano sa hubong Hapon upang maiwasan ng tuluyang pagkalipol. Ang mga sumukong sundalo ay sapilitang pinasakay sa boxcars at ang mga hindi naman nagkasya ay sapilitang pinaglakad ng halos 140 kilometers mula Maribeles, Bataan hanggang Capas, Tarlac o sa Camp O'Donnell sa ilalim ng matinding init, gutom at kalupitan ng mga Hapon. Libo-libo ang namatay sa daan dahil sa uhaw karamdaman at may mga pinatay. Ang panyanyaring ito ay masusulat sa kasaysayan bilang Bataan Death March. Sa kabila nito, kahit sabihin na talo, nanaig pa rin ang pagkilala sa wagas na pagmamahal sa bayan ng mga sundalong ito, sakripisyo at katatagan ng mga Pilipino sa gitna ng matinding pagsubok. Kaya nga ipinatayo ang dambana ng kagitingan na makita sa Mount Sama na Shrine sa Pilar, Bataan upang parangalan ang mga bayaning lumaban. At kaya nagkaroon ng holiday ngayon ay tinatawag na araw ng kagitingan ay dahil sa pamamagitan ng Republic Act No. 3022 na nilagdaan ni Pangulong Carlos P. Garcia na nagpapaalala sa atin sa kahalagaan ng kalayaan at demokrasya. Ngayon, meron na kayong idea. Siguro, baka naiisip nyo na kung bakit yan yung sinasabi ko kasi may kinalaman din yung topic natin sa prayer meeting na ito. Napapansin nyo ba na hinahanda na talaga tayo ni Lord sa end times? Nagsimula sa devotion ni Giselle tungkol sa na ang topic ay huling panahon at ang ating tugon. Tapos sa worship night, hinamon tayo na mag-share tungkol kay Lord. Considering yung mga current events like pagtaas ng presyo ng gasolina, may gera sa Middle East at iba pa. Tapos sa devotion ni Pastora Jeha na when Holy meets the weak, alam niyo bang produkto ng encounter na mamahihinang tao kay Lord ay katapangan ng courage? Noong Holy Week, ipinakita mismo ng Panginoong Jesus ang kanyang katapangan na harapin ang paghihirap para tayo ay mailigtas. Kaya ngayon, ang topic natin ay how to be fearless o paano ba malabanan ng takot. Maging matapang tayo lalo nasa huling panahon na tayo. So, meron po akong 4 na puntos on how to be fearless o paano malabanan ng takot. Una, identify your fear. Bakit ka ba natatakot? Legit ba yung takot mo? Question the validity of your takot, of your fear. Kasi pag nalaman mo kung bakit ka natatakot, magkakaroon ka ng idea kung paano mo siya malalabanan, paano mo siya masusolusyonan. Diba? Mag-generalize siya, magtuturn siya into manageable problem na may solution. Number 2. So kung kanina, nalaman mo na, ano ba kasi yung takot ko? Ano ba yung number 1 fear ko? Like for example, death, ganyan. Heights, which is common fears ng mga tao. Okay, so saan naman ako hugot ng tapang para malabanan yung takot na yun? Yan ang sasagutin na number 2. Draw confidence from the Lord. Isa sa mga paborito kong halimbawa nito si David.
Kung naalala niyo siya, sabi ng mga Bible scholars, 13 to 17 years old siya nung tinalo niya si Goliath. At sabi niya dito, sa verse na ito, sa unang Samuel 17 verse 45, confidence niya na kay Lord talaga. Sabi niya, basahin po natin ito ng sabay-sabay with tapang, with conviction. Okay. Sumagot si David. Ang dalawang tabak, sibat at pantusok. Ngunit kalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihan Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. At ipapakain ko sa mga ibon at sa mga babangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawan ng kabong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos Israel. At makita na lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Kung maalala po natin yung background, kung paano tinalo ni David si Goliath, wala po siyang sibat, wala siyang tabak. Noon tinry na ipasuot sa kanya ni Saul yung armor, nabibigatan siya dahil hindi siya sanay, kaya hinubad niya din. Anong dala niya lang? Tirador lang, tsaka mga bato. Pero natalo niya si Goliath. Kasi naniniwala siya na binigay na sa kanya ng Diyos si Goliath. May confidence siya, tutulungan siya ni Lord. Kasi alam niya na kalooban ng Diyos, God's will, na matalo nila si Goliath. At matapos niya matalo si Goliath, ano nangyari? Yung mga nanginginig nung una sa takot ng mga Israelitang sundalo, nagkaroon sila ng tapang, kaya hinabol nila yung mga Pilisteo hanggang sa madami silang mapatay at madami silang nakamkam na mga arian ng mga ito. Ang tinuturo nito sa atin na manggaling sa Lord ang tapang, lalo na kung kalooban niya yung gagawin natin. Ang sabi pa sa Ephesians 6 verse 10, finally be strong in the Lord and His mighty power. Hindi lang tayo ni Lord bibigyan ng tapang, magiging matatag pa tayo dahil sa kapangyarihan na ibibigay niya sa atin. Ngayon, humugod na tayo kay Lord ng tapang. Humugod din naman tayo, magpa-encourage din naman tayo sa kanyang salita dahil twinning ito si Lord at ang kanyang salita. Pamilya na sa atin na 365 days daw sinabi na do not be afraid sa Bible. Ngayon, nung hinanap ko yung 365 days na yun, 145 verses lang talaga yung nakita ko. Pero it doesn't matter naman talaga kung 365 days o 145 eh. What matters, sinabi mismo ng Lord na huwag ka matakot, and that is enough. Kasi nanggaling sa bibig ng Diyos. And isa mga verse na napili ko dito, dun sa 145 verses, is yung Joshua 1 verse 9. Basahin po natin sa English. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sinabi po ni Lord ito na ang context po nito is bago leader lang si Joshua, kamamatay lang ni Moises. And talaga po mahirap mag-lead. Based din sa experience ko to. Mahirap mag-lead pag bago ka pa lang. Ang daming takot, lalo na sa sitwasyon ni Joshua na yung mga Israelita ay mahirap pa sunurin at reklamador noong panahon pa lang ni Moises. Diba? Pero sinabi sa kanya ni Lord, I will be with you wherever you go. So, gamitin po natin yung Bible. Matuto tayo dun sa mga karanasan ng mga tao. Hindi lang si Joshua. Ang dami po natin makita sa Bible na mga tao na may takot like Gideon, na binigyan ng tapang at natagumpay sila dun sa taas na pinapagawa sa kanila. Kaya magpa-encourage po tayo sa salita ng Diyos. Ngayon, huling-huli, since 4 lang naman to, mag-focus naman tayo sa action. Huwag sa takot. Dahil sabi nga sa 2 Timothy 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Sound mind na magkakaroon tayo ng wisdom kung paano practically haharapin yung takot. So may mga technique po dito na binigay kung paano mo i-overcome yung fear mo. Una po yung exposure therapy na sinasabi nila. O face it gradually. Ito po yung ine-expose mo yung sarili mo dun sa bagay na kinatatakutan mo hanggang sa mababawasan yung takot mo.
Paulit-ulit to, hindi lang once. For example, yung fear of public speaking. Madami ako makakilala, takot talaga sila sa umpisa na magsalita sa unahan, kitang-kita. Natatakot sila na yung mga first time na tumayo sa unahan, nag-MC, magpe-pray, unang prayer pa nga lang, hirap na, di ba? Sino ba ang hindi natakot nung unang mag-pray siya sa public, lalo na sa worship service? Di ba nakakatakot? Pero yung kapag na-expose ka na, pag lagi mo na siyang ginagawa, lagi ka na nag-pray, lagi ka nag-MC, nagsalita sa unahan, nag-a-announce, kung ano-ano pang klaseng speaking engagement, lalo na pagdating sa preaching, mapapansin mo, unti-unti, mababawasan na yung takot mo to the point na kinakabahan ka na lang. Kasi hindi naman talaga mawawala yung kaba kahit gaano ka nakasanay. Dahil mas nakakatakot pag hindi ka na kinakabahan kasi ibig sabihin, mayabang ka na. Diba? Kaya sinasabi din na i-expose mo lang yung sarili mo sa takot mo. Kung takot ka sa heights, try mo lang tawag dito, try mo lang i-expose yung sarili mo sa mga rides, kahit paunti-unti na mataas, gano'n, para manage mo yung takot mo. Pangalawang technique yung natawag ng the AVA method. AVA as in A-V-A, V as in victory. Sabi dyan, act on your values rather than fear. To reduce anxiety and gain control over your actions. So, isipin mo yung values mo kaysa dun sa takot na nararamdaman mo. For example, naisip ko lang dito is, kunyari may nagawa kang kasalanan, ganun. Tapos, naiyak kang humingi ng sorry kasi natakot ka ma-reject. Sakit naman kasi talaga ma-reject. Pero kung nasa value mo na humble ka, ganun, at gusto mo talaga ipakita na sincere na humingi ka ng sorry, malalabanan mo yun, takot na yun, humingi ng sorry kahit pa sabihin i-reject ka. Basta worth it pa rin siya. Kasi yun yung value mo. Something like that. Ito yung sinabi ko na sa number 1 pa lang. Identify your fear. Sabi naman dito, name your fear. Na-explain ko na yan dyan. So, yun na yun. And huling-huli, challenge unhelpful thoughts. I-question mo, bakit ba yung takot mo? Baka nag-overthink ka lang. Baka naman isang beses lang nangyari sa'yo yung takot mo, tapos inisip mo na everyday na siya mangyari. For example, minsan na-reject ka. Inisip mo na lahat ng tao i-reject ka. O minsan lang kunyari na hindi ka pinansin ng isang tao na to, inisip mo lahat ng tao hindi ka napapansin. Kaya natatakot ka na mag-approach. Yung mga ganun. So, i-challenge mo, wag mong tanggapin lahat ng naiisip mo dahil ako negative to. And remind ourselves na pwede natin siyang palitan ng God's Word. Kaya nga, kaya ginawa ko siyang key points eh. Be encouraged by God's Word. Kasi ito yung ipapalit mo doon sa mga negative thoughts mo. Yung Word of God. Yan. So, yun lang po. So, i-review ko lang po. Una, identify your fear. Pangalawa, draw confidence from the Lord. Pangatlo, be encouraged by God's Word. And pang-apat, focus on action, not fear. And ang conclusion po natin sa lahat ng to, nabanggit ko na rin ng una pa lang. Maging matapang sa pagbabahagi ng Ebanghelyo dahil nasa huling panahon na tayo. Ayan, kasi yan po talaga yung application niyan eh. Dahil kailangan talaga natin magmadali. Kasi lapit na si Lord dumating. So yun naman po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, nagpapasalamat po kami sa mensahe mo sa araw na ito. Tulungan niyo po kami na maging matapang, lalo na po sa pag-share na iyong salita sa ibang tao, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ipaglaban namin yung faith namin sa iyo, Panginoon. Lalo na malapit ka nang dumating. Maghihanda kami para doon. Huwag kami matakot. Knowing na kasama ka namin and kasama ka namin sa laban na ito. Help us, Panginoon, lalo po yung mga pinagdadaan, yung mga may matitinig yung takutan. Tulungan niyo po kami na maisuko namin sa inyo yung mga takot na yun. Masolusyonan namin, ma-identify namin yung fear at humuhod kami ng lakas mula sa iyo, mula sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen.